Itago niyo na lang po ako sa pangalamaan. 2 years ago, namatay po ang kakambal ko dahil sa Yolanda. Andun po ako nung mismong nangyari ang bagyo. Nakiusap ko siya sa akin na gusto niyang nasa tabi niya ako pag nanganak siya. So, from Manila to Tacloban, bumiyaya ako para lang samahan siya. Since single mom po siya at nagkataon na dun siya na-assign sa work niya, kaya kailangan ko siyang sadyain dun. Nasa airport pa lang ako ng Tacloban, may lumapit na sa akin babae. May edad na, pero may kita mo na may pagkamistisa ang kanya itsura. May hina po siya sa akin panyo, yung pong kadalasang nabibili sa may Quiapo tuwing piyesta ng Nazareno. Pasensya na po, hindi ako familiar kasi po lumaki akong born again Christian. So, ayun po, inabot niya sa akin yung panyo para daw punasan yung dugo sa may binti ko. Nagtaka ako kung saan ko nakuha yung dugo na yun kasi wala naman akong sugat. Sabi niya, "Miss, ito, gamitin mo to para punasan yung dugo sa may binti mo at malakas ang daloy ng dugo." Pag abot ko ng panyo, syempre kinabahan ako kasi wala naman akong sugat. Paano nangyaring may dugo sa binti ko? Pinunasan ko yung dugo at nakita kong wala nga akong sugat. Pero ang ipinagtataka ko, bakit at saan yung galing? Pagtayo ko, wala na yung babae. Hinanap ko siya sa pilahan ng jeep papuntang bayan pero di ko na siya nahagilap. Kaya nagdecide na lang akong itago yung panyo. November 7, na-admit yung kambal ko. Itago niyo siya sa pangalan na Mav. Naka-schedule na yung CS niya kinabukasan, November 7 ng 5 AM. 12 midnight, ginising ako ni Mav dahil sabi niya may nakikita daw siyang babae sa labas ng bintana. Parang kumakatok daw na parang may hinahanap. Pagbukas ko naman ng kortina, wala naman akong nakita. Sabi ko kay Mav, guni-guni niya lang yun. Tapos, bigla siya nagreklamo sa akin na masakit ang tiyan niya at nakita kong umaagos na yung dugo papunta sa may binti niya. Believe me or not. Pero same spot kung saan yung dugo na pinunasan ko sa airport sa may binti ko at sa binti ni Mab yung nakita ko. Kinuha ko yung panyo na yun sa bag ko at nabigla talaga ako. Wala nang bakas ng dugo yung panyo. Samantalang ginamit ko pa yung pamunas nung nasa airport ako. Nagtawag na ako ng nurse at inasikasan na nila yung kakambal ko. Na-move yung sked ng time na dapat i-CS siya. Sabi kasi ng doktor, kailangan na niya operahan kasi humihina yung pulso ng bata. Pagpasok nila kay Mab sa OR, medyo mahangin-hangin na nun kasi papasimula na yung bagyo. Yung halinghing ng hangin sa labas, parang sumisipol na at mararamdaman mo talagang malakas na. 2 AM lumabas na yung baby at nung time na yun, generator na lang ang gumagana sa ospital. 4 AM, inilabas na ng doktor sa recovery room si Mav at ibinalik dun sa room namin. Yung baby, nasa NICU department pa at di pa daw pwede na ibigay sa amin. Bago ako pumasok sa room namin, nakita ko ulit yung babae na nakita ko sa airport. Dun siya nakapwesto sa labas ng NICU at tinitingnan yung mga baby dun. Nilapitan ko siya at tinanong. Sabi ko, "Ate, di ba po kayo yung nasa airport kahapon? Yung panyo po kasi, nakalimutan niyo po kasi." Tumingin siya sa akin, nakita kong umiyak siya. Sabi niya sa akin, "Para talaga yun sa'yo at sa kapatid mo. Gusto ko kayong tulungan pero isa lang ang kailangan kong piliin, mag-iingat ka palagi." Tapos nilapitan ako ng janitor sa labas. Sabi, sino daw yung kausap ko? Wala naman tao. Kinilabutan ako ng sobra. Maya-maya, nag-alarm na yung hospital kasi malakas na yung hampas ng hangin. At kada hampas ng hangin, may nababasag. Bumalik ako sa room namin. Nakita ko tumataas yung tubig. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi taranta na rin ako. Tumawag na ako ng tulong pero narinig ko ang sigawan ng mga tao.
Binuhat ko ang kakambal ko at di ko naman nalaman kung saan galing yung lakas ko kasi nabuhat ko siya papuntang second floor. Binalikan ko yung baby sa NICU hanggang bewang na yung tubig. Pumasok ako at kinuha ko yung pamangkin ko na di pa naaabot ng tubig. Narinig ko yung iyak rin ng ibang baby. Pero di ko alam kung kaya ko ba silang dalhin lahat. Basta lakas loob ko sing pinagkukuha na parang tutak. Kinarga sa ng dibdib ko. Dali-dali kong tinahak yung daan paakyat sa second floor. Hanggang sa naririnig ko na lang yung mga basag ng salamin at hiyaw ng mga tao sa first floor ng hospital na yun na nanghihingi ng tulong. Bigla akong nanigas at natulala, parang nablangko ako saglit. 8:30 ng umaga, November 8. Natapos ang bagyo at naririnig ko yung mga tao na nag-iiyakan. Lahat daw ng tao sa first floor, karamihan pasyente. Patay na. Niyakap ko si Mav at ang mga bata. Nagdasal ako na sana kalmahin ng Diyos yung isip ko kasi para akong nawawala sa katinuan. Gusto kong umiyak noon na tumawa na ewan. Basang-basa ako noon. Kinabukasan, lumabas ako ng hospital kasi may namimigay ng pagkain sa labas. Pero laking gulat ko nung nakita ko yung babae. Nakapayong siya at unti-unting naglalakad palayo. Dala yung panyo. Nanginginig po ako habang nagtatype ngayon kasi ayoko nang alalahanin yung nangyari, pero yung babae kasi na yun, habang papalayo siya sa akin, naaaninag ko yung mukha ni Lola at hawak na niya sa kamay si Mav. Pinipikit-pikit ko yung mata ko kasi bakit ganun yung nakikita ko? Tumakbo ako ulit dun sa room ng pinaglalagyan ko kay Mav at ng mga bata, pero nakita ko yung nangingisay na si Mav. Pinilit ko siyang gisingin pero di na siya nagre-respond. Tinawag ko yung doktor na naiwan sa hospital na yun at tinulungan niya akong i-revive ang kapatid ko. Pero sabi niya, wala na siyang magagawa kasi nagka-infection ng kapatid ko at dumaloy na to sa kanyang dugo papuntang utak. Kaya bigla na lang tong nangisay. Nawala si Mav na hawak ang kamay ko. Namatay siya na yakap-yakap ko. Sobrang sakit sa akin yung nangyari nun. Hindi ako nakausap na ilang linggo nun. Hanggang pagbalik namin sa Manila. Yung mga bata na nailigtas ko, kinuha ng DSWD, maliban sa pamangkin ko. Kasi inako ko na siya. Yung alaala ng bagyo na yun, at yung babaeng nagbigay sa akin ng panyo. Hindi ko pa rin maintindihan. Pasensya na po. Umiiyak ako habang tinatype to. Para kasing bumabalik ako sa nangyari ng dilubyo na yun. Ang sakit sa akin na wala si Mav. Hanggang ngayon, nagigising pa rin ako ng madaling araw na minsan pakiramdam ko may humahaplo sa kamay ko at bumubulong na, gising na, andito lang ako, di kita pababayaan. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe, nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!